Depektibong Christmas lights, jumper at sky lantern. Yan po yung mga tinitingnan ngayong sanhi ng sunog sa Quezon City na kumitil sa 7 kahapon. Sa San Juan naman, nagkakasakit na ang ilang bata sa evacuation center kung saan nananatili ang mga nasunugan din noong Pasko. Narito ang aking report. Kitang-kita sa video ng news trooper na si John Paulo Villa ang lagim ng sunog madaling araw ng Pasko. Sabi niya, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Sa tambak ng mga naabong gamit, nakita namin ang larawang ito. Paalaala ng minsan masayang buhay ng pamilya Filamor. Walang nakaligtas sa kanila. Ang veterinarya na si Dr. Carlos Filamor, asawang si Corina, mga anak na sina Eva at Junior, patay din ang 2 anak ni Eva at kasambahay ni si Marina Ayon. Kwento ng sekretarya ni Dr. Carlos na si Donna Climaco, inimbitahan pa raw sila para mag-Noche Buena doon. Pero nagkasakit daw ang kanyang anak, kaya hindi na sila natuloy. Kung makapaniwala na wala na sila kasi masaya pa naman daw yun nung gabi. Hindi kadugo pero pamilya raw ang turing sa kanya ng pamilya Filamor. Pag may pagkain po sila, yung para sa lahat. Si Marilyn Nakaba, inalala rin ng kabaitan ng pamilya Filamor. Isa si Marilyn sa mga nangungupahan sa pamilya. Mapalangiti, pag umaano po, ay binabati ka. Mabait po yun. Hindi po yun mga ano. Yun nga po nakakaano eh. Tapos yung 2 yung anak, nakakaawa. Ngayon, hindi alam ni Marilyn kung paano magsisimulang muli. Nagpapasalamat na lamang siya dahil buhay sila ng kanyang pamilya kasama ang kanyang 3 buwang sanggol. Ang bilis po ng pangyayari. Pagkita po namin, paglabas po namin na may apoy na po. Buti nga po may nakakita ng hagdan. Kasi po parang nagpapanik na din po eh. Kasi po na, kung wala po talaga yung hagdan, wala din na din po kami ngayon. Pansamantala, sa barangay hall sila kinukupkop, doon na rin nila sasalubungin ang bagong taon. Bagong taon, literal na bagong buhay, ang bubunuin ulit ni Marilyn. Wala na yung mga gamit na yan, maano din namin yan. Pupundar pa din namin yan. Pero yung buhay talaga, papasalamat kami din, binigyan pa kami ng second life. Patuloy pa ang investigasyon sa sunog sa barangay Bungad. Bukod sa depektibong Christmas lights, nitinan din ng BFP na sanhi ng sunog ang jumper sa kuryente. Ang most probable na pinagmulan ng sunog ay sa kuryente. Kasi may nakita sila dong mga linya ng kuryente na sa tingin nila may problema. So parang mayroong jumper. 2 testigo rin daw ang nagsabing may nagpalipad ng sky lantern sa tapat ng compound. Si Victor, naglabas siya ng basura mga around 4 to 4:30 at paglabas niya nga may nakita siya na may 3 may hawak ng lantern na malakas yung apoy na pilit na inaangat yung sky lantern. So tapos umalis na siya bago mag-5, bigla na lang naka-receive siya ng tawag na may nasusunog na. Sa San Juan, sa 3 evacuation area naman ang nanatili ang mahigit 1,000 pamilyang nasunugan noong araw din ng Pasko. Nagkakasakit na ang ilang bata roon. Nilalagnat po. Dahil sobrang lamig, sobrang naninibago. Samantala, nakita na ang labi ni Wilfredo Dinero Jr. na napaulat na nawawala sa sunog kahapon. Sa sobrang kalasingan niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siguro, ito na yung point of exit niya na naisip niya. Dead end pala. Nakilala naman na ng pulis ang 2 suspect na responsable umano sa pagkamatay ni Michael Munoz na binugbog matapos mapagkamalang nagpasimula ng sunog. 5 anak ang kanyang iniwan na may edad 10 hanggang 2 taon.